series of studies on the book of James. Okay, let's prepare our slides ready. Okay, everyone, feel free to ask questions and interrupt during the discussion. Okay, we're on the 14th installment on the book of James, a wonderful book. But tonight is going to be wonderful as we discuss the importance of resisting the devil. Okay, so we're going to have 4 verses tonight. So this is one area sa buhay ng Kristiyano na kailangan nating malaman at malaman natin unang-una ang importansya at paano natin to dapat gawin. How do we resist the devil? Let's read the scripture. Number 1 na hinihingi sa atin o inuutos sa atin ni James ay to submit yourselves. Submit po is to recognize our weakness, to stop being against God and His commands, and to surrender to Him as our ultimate and final authority. Yan naman talaga lahat-lahat lang. So, kailangan natin mag-submit sa Kanya. So, submission po is not something that should be forced upon us. It's something that we should be willingly placed under, place ourselves under under God. Kamukha po ng pag-submit natin sa mga authority, but God is the final and the ultimate authority. So kailangan natin i-submit ang ating sarili sa Kanya. Okay? So hindi pipilitin ng Diyos na tayo ay magpasailalim sa Kanya. Tayo mismo ang kailangang magkusa, sabihin natin at ilagay natin ang ating sarili sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang pagiging Diyos at pagiging Lord ng ating buhay. Ngayon, makikita niyo po, ang kasunod nito ay ang sinasabing resist the devil and he will flee from you. So, ang resist po is kailangan bago natin ma-resist ang isang tao o lalong-lalo na ang demonyo, kailangan natin parang malaman kung paano siya kumilos. Kailangan malaman natin kung ano ang mga schemes niya, ang mga paraan niya. And we have to become aware of his activities. Paano siya manukso, paano siya manira, paano siya magkaroon ng mga false accusations, false teachings. Okay? So makikita niyo po, bakit kung mapapansin niyo, kailangan mag-submit muna tayo sa Panginoon bago natin ma-resist ang devil. Di ba? Nakita niyo po, submit muna and then resist the devil. Kasi resisting the devil on our own is not gonna be victorious. Hindi natin kaya yon. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin nasa ilalim tayo ng lahat-lahat ng shadow ng Panginoon to resist the devil. At ang pangako naman niya, resist the devil and he will flee from you. Paano ba o ano ba ibig sabihin ng resist? Resist is not no longer participating, no longer agreeing sa mga gawain ng kasamaan, sa mga tukso, sa mga
sa mga pagkilos na gustong gawin sa atin ng demonyo. So, yun po yun ang mga halimbawa ng resist. Kailangan talikuran na natin ang lahat ng kanyang mga gawain. Ngayon maaaring tanong, maaaring may mga question kayo o maaaring sabihin niyo, bakit ako lang nakakatikim ng matinding pagsubok ng kaaway? Ngayon ako ay born again na, ako ay Kristiyano na, pero parang ang kaaway ay ako lamang ang tina-target. Kasi tingnan natin kung papaano at totoo nga ba na merong pinipili lang ang demonyo. Tingnan natin sa 1 Peter. Dito, sa 1 Peter 5:8-9, ang unang-unang kailangan gawin natin ay be alert and sober mind. Ibig sabihin, alerto tayo, aware tayo, paano kumilos ang kaaway. Kailangan ng pag-iisip natin ay buo, pag-iisip natin ay malinaw, hindi naiimpluwensya ng anumang hindi galing sa Diyos. Ngayon, eto nga yung sinasabi ko kanina, paano mo mariresist sa isang bagay na hindi mo alam? Paano siya kumilos? Ngayon dito sa 1 Peter, sinasabi sa atin na siya ay parang the enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Ibig sabihin, para pala siyang leon na naghahanap ng magagamit, makukuha, makakain, malalamon. And again, 1 Peter is saying to us, resist him. Kamukha na sinabi sa James 4:7. Resist him. And ito naman sa 1 Peter 5 ay mas maganda ang sinabi at dinagdag. Ang sabi diyan ay resist him and at the same time stand firm in the faith. Okay? So kailangan sa atin, isa importante sa atin para tayo maging victorious sa mga gawain ng kaaway ay maging firm tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo pwedeng like na yung parang alon na minsan malakas, minsan mahina, minsan malamig, minsan mainit. Kailangan natin na maging matatag sa ating pananampalataya. Kung pinapaniwalaan natin ng Diyos, kailangan maging constant, firm ang ating paniniwala sa Kanya. Kung umaasa tayo na tutulungan niya tayo, kailangan yun ang lagi nating pag-asa. Ang Diyos, ang una natin tatakbuhan, lalapitan. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina, na hindi mo pwedeng sabihin na ikaw lamang ang tina-target ng kaaway. Ikaw lamang ang pinupunteriya niya. Kasi sabi dito, that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Diba yon? Magandang revelation to, magandang truth. Tingnan ko lang yung if you would notice po dito, no, the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Ito po ay pinapatotoo na ang lahat ng Kristiyano who is trying to resist the devil will suffer. Okay? Resisting the enemy, resisting devil is not going to produce an easy life. Kasi nga, hindi ibig sabihin na pag tinaboy na natin si Satanas, ay maganda na ang takbo natin. Kasi maraming, although he will flee, which is pangako ng Diyos, but there is still a different kind of suffering. For example, if you want to resist about
yung mga dati mong sinasamahang barkada o mga tao na ngayon ay ayaw mo ng sumama sa kanila, maaaring, one kind of suffering na ma-experience mo ay yung mga ridicule, yung mga persecution, yung mga mockery nila kasi ayaw mo na sa kanilang sumama. And that is one way of resisting the devil. And that is no longer participate or be in the company of people who will not draw you closer to God. Okay? And at the same time, if you would notice po, the same kind of sufferings. Hindi ibig sabihin nun ay pare-pareho ng klase ng sufferings. Ang sinasabi po dito, ang lahat ng mga Kristiyano ay yun, yun ang nagiging resulta. Nagkakaroon sila ng kind of testings or suffering sa ating pong pagre-resist kay Satanas. But we have to do it. We have to be alert. We have to be sober in mind. And we have to understand how the enemy works. Isa nga itong magandang revelation sa atin about paano kumilos si Satanas. Sabi niya, he prowls around like a roaring lion. Diba? Makita niyo po, prowls, parang naghahanap siya. Sinong mabibiktima niya at sino ang malalamon niya. Okay? Ang mga ito ay yung hindi alert, hindi alerto, hindi alam ang the truth about the enemy. Hindi alam kung paano siya manukso. Hindi alam kung saan tayo kukuha ng strength. Hindi alam kung saan tayo tatakbo o para tayo magkaroon ng victorious living against the enemy. So, kailangan natin malaman ito. Ngayon, ang question, paano natin malalaman? Yan nga ang makukuha natin sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-attend ng Bible studies, pakikinig ng mga preachings and teachings. So, importante po ang ginagawa nyo tuwing Tuesday na nagkakaroon kayo ng opportunity na sumali sa ganitong klase ng mga gawain. So again, 2 verses po, 2 books ng Bible na sinasabing resist the devil. Resist the devil. So yan po ang isang hinahanap at dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Now as we move on and go to the next verse, yung ating main verse tonight, ang sinasabi naman po dito ay come near to God and He will come near you. Okay. So iba po yung pag-submit sa Panginoon at iba naman yung pagiging malapit sa Diyos. Sabi dito, come near to God. Di ba? Nakita natin, balikan natin yung scripture kanina. Ang sabi, di ba, submit yourselves. Ngayon, ang sinasabi naman sa atin ay come near to God. Pero kasi mga pagkakataon na isang Kristiyano ay nagsasubmit sa Panginoon. Siya ay sinusunod niya mga kautusan ng Biblia, pero mababaw ang kanyang relationship sa Panginoon. Maaaring kilala niya na si Jesus Christ is the Savior, that God the Father is the Creator, that the Holy Spirit is our Comforter. Pero yun ay mga knowledge lamang. Hindi naman niya na-apply sa kanyang buhay. Okay? Di ba parang may mga pagkakataon po kung meron kayong kilala o meron kayong narinig na merong isang tao na sinusunod niya ang tatay niya. He is submitting to his father. He is obeying what his father wants. Pero ang relationship niya doon sa ama niya ay hindi close, hindi malapit. So iba po yung pag-submit at sa pagiging malapit. Itong sinasabi, magpasailalim tayo sa Diyos, and at the same time, come near to God. Ano po ang ibig sabihin ng come near to God? Yung bang lahat ng ginagawa mo sa buhay ay idinudulog mo sa Panginoon. Maski mga maliliit na bagay, kinukonsulta mo siya, humihingi ka ng wisdom from above, na tulungan ka sa iyong mga desisyon, sa iyong mga pagpili, sa iyong mga choices.
Lahat ng kilos mo ay may dasal, kinakausap mo si Lord, hinihingan mo siya ng tulong, hinihiling mo siya ng kalakasan. Yun ang isa sa mga paraan na para maging, ah, malapit ka sa Diyos. Lumapit ka ng lahat, ilapit mo sa Kanya ang lahat ng area ng buhay mo. Tapos ang pangako naman niya, He will come near you. Kapag nakita ng Diyos na nagpupursige ka at lahat ay iyong ginagawa upang lumapit sa Kanya, according to James, ang gagawin naman niya ay lalapit siya sa iyo. Kung nakita niya na umaasa ka sa lahat ng areas, lahat ng bahagi ng buhay mo sa Kanya, humihingi ka ng guidance, then ang gagawin niya, He will come near to you. And God coming near to us is guiding us, uh, persuading us, encouraging us, blessing us, being with us. His abiding presence will be with us. Kaya ang ganda po ng sinasabi ng James, no? Lumapit ka sa Diyos, siya man ay lalapit sa iyo. Napakaganda pong reciprocal relationship. Yan ay kung mami-maintain natin, magiging mas magiging healthy ang ating pong relationship sa Kanya. Ngayon, meron pang pangalawang pinapagawa sa atin ng Diyos. Ang wash your hands, you sinners, and purify your hearts. Linisin daw natin ang ating mga kamay sa kasalanan. Kasi makikita mo, hindi natin lilinisin ang ating kamay sa dumi kung hindi sin. Kaya nga sabi, wash your hands, you sinners, sa mga kasalanan, at purify your hearts. Okay? So, ano ibig sabihin ng hands? The hands represent the outward things na ginagawa natin, pinupuntahan natin, nilalakaran natin. Uh, so, wash your hands, yung mga ginagawa natin sa labas ng katawan natin, at purify your hearts. Maging daw po yung kaloob-looban natin ay kailangan malinis ang intention, malinis ang ating pakay. So, to come near to God is we should both be clean inside and outside. Kaya wash your hands, purify your hearts. You double-minded. Okay, so sino naman ang mga double-minded? Ang mga double-minded po ay yung may mga divided ang loyalty nila. Mahal nila ang mundo at mahal din nila ang Diyos. Sinabi sa atin, hindi po pwedeng ganon. Kailangan isa lamang ang loyalty. Isa lamang ang ating master. Isa lamang ang ating pinapakinggan. Isa lamang ang ating sinusunod. Kaya ang sabi, yung puso mo kailangan ay sa Diyos lamang. Hindi pwedeng dalawa ang laman yan. Mga bagay na makamundo at mga bagay na makalangit. Kaya kailangan purify. Kailangan salaing maigi. Alisin ang impurity. Alam mo naman natin na ang lahat ng galing sa mundo ay impurity, madumi, uh, uh, nakakadiri, at nagbibigay sa atin ng putik. Putik or talagang amoy, itsura, at ang feel niya ay talagang napakarumi. Okay. Because our God is a holy God, for us to be able to go to Him and He to come to us, we need to be pure and clean. Hindi natin pwedeng asahan na mangyayari ito kung at the same time nabubuhay tayo sa kasalanan. Tingnan po natin ang sinasabi ng Psalms according doon sa pupunta tayo sa presensya ng Panginoon at hindi tayo malinis. Tignan po natin ang sinasabi nito. Yung writer ng Psalm ay meron siyang tanong. Who may climb to the mountain of the Lord?
who may stand in His holy place? Ayan, ang sagot ngayon, only those whose hands and hearts are pure. Okay? So makita natin, ito, sabi kanina doon, come near to God and He will come near you. Wash your hands and purify your hearts. And because God is a holy God, uulitin ko na naman po, we should be we should approach Him in the holy manner, in the holy attitude, and the holy position. Okay? So only those with hands and hearts are pure, sila lamang ang makakalapit sa Panginoon. Whether that's climbing the mountain of the Lord or His holy place. Ngayon naman po, pwede naman tayo talaga lumapit sa Panginoon kahit nasaan tayo. And God can come near us. So yun lamang po ang hinahanap niya sa atin, ang kalinisan, inside and out. Maganda nga ito kasi nagbigay pa siya ng example. Sino daw ang mga may malinis at na kamay at puso? Ang sabi, those that do not worship idols. Kailangan ang Diyos lamang ang priority sa ating buhay. Siya lamang ang nangunguna, siya lamang ang lahat-lahat ng focus. Ayaw ng Diyos na mayroong ibang tao, ibang bagay na namamagitan between us and God. At ang pangalawa po ay we should live a life of truth. God hates lies. Ayaw ng Diyos na namumuhay tayo sa kasinungalingan o may mga anumang kasinungalingan lumalabas sa ating bibig o may mga kasinungalingan tinatago tayo sa ating puso. Again, sino makakalapit sa Panginoon? Those with clean hearts and pure hearts. Okay? Those that worship God, making Him the only God in their lives. And we should be truthful in all our dealings. Ang tell lies po ay hindi lamang sinasabi sa Diyos kasi wala naman tayong maipagkukubli sa Diyos. Wala tayong maitatago sa Kanya. So this include our truthful dealings with one another, with our fellow men, with our fellow brethren. Eh, so kung mangyari na ikaw ay malinis at malapit sa iyo ang Diyos, ang ganda po ng magiging resulta. They will receive the Lord's blessings. They will receive the Lord's blessings. So marami na tayong nabasa na the Lord will bless, the Lord will bless, the Lord will bless. Ang blessing po na nanggagaling sa Panginoon is not only in the forms of material wealth or health or being prosperous. Yes, it can happen. God can bless us with good things on this earth, with long life, with healthy bodies. But God's blessings can also come in the form of God's peace in our lives, God's presence in our lives, God's grace and mercy working in us. Okay? Ang lahat namang ito ay mangyayari kung meron tayo, ito po, right relationship with God, their Savior. So this would be the question in each and every one of us na alam ko naman na ang sagot niyo lahat ay positive, na kayo ay kilala niyo kung sino ang inyong Savior. Our Savior is Jesus Christ, our God. Kaya and sinasabi sa atin. So, unang-una, para tayo ay makalapit sa presensya ng Panginoon na may holiness, ay kailangan natin ng Savior. Kailangan natin ng relationship ni Jesus Christ. One benefit of doing that or being in that position is that the righteousness of Jesus Christ can be imputed on us. Maibibigay natin at masusuot natin ang righteousness ni Jesus Christ, ang kabutihan niya, ang pagiging matuwid sa harap ng Panginoon. Di ba ang ganda po? Holiness to God, being pure in hearts, having a complete allegiance, loyalty, and being truthful,
tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. And it will only come if we have the right relationship with God. Ganun din po ang sinasabi sa 1 Timothy. If you are not living holy lives, meron kang mga tinatago, may mga dumi, it can affect your prayer. Sabi sa 1 Timothy 2:8, I want the men everywhere to pray, lifting up, ito po, hindi lamang basta kamay, sabi dito, lifting up holy hands without anger or disputing. Again, this talks about holiness, being pure. Okay? Prayers of a righteous man availeth much. So if we harbor bitterness, anger, murderous intentions, of if we are full of negativity, ang sabi, maapektuhan ang ating prayer. Ang sabi, lifting up holy hands without anger or disputing. Ibig sabihin, hindi lahat sinasalungat, hindi lahat ay binibigyan natin ng mga masamang kahulugan, ng mga ang agreement, ang unity ay parang napakahirap i-achieve. Okay? So again, this talks about holiness in holy hands, pure hearts. Okay? As we move on po dun sa susunod na verse 10. Verse 9. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your gloom and your joy to gloom. Anong sinasabi na na iyakan daw natin, ikalungkot natin, bigyan natin ng kalungkutan, o saan tayo dapat maapektuhan ng mga bagay. Yan po ay doon sa area ng sin. Doon sa ito pang sinasabi, grieve, mourn, and wail. And that is, we have to grieve, mourn, and wail sa ating pong mga kasalanan. Okay? It's not wrong to be happy. It's not wrong to laugh. But James is exhorting us that we should grieve over our sins, even sins in the past. How many of you, if I may ask, have experienced grieving over your sins? Sins that you have committed in the past, yesterday, last month, last week. Natikman niyo na ba yon na meron kayong ginawa na suddenly, nung nakita nyo na commit nyo, nasabi nyo, naisip nyo, and then suddenly grief, sorrow will overwhelm you. Na-experience na ba yon? Kailan nangyari na kayo ay bago matulog, nung nag-reflect kayo sa maghapon, suddenly meron kayong na-realize na meron kayong nagawang mali. Meron kayong nasabing hindi maganda. Meron kayong napuntahan na hindi dapat. And then suddenly, you grieve, you mourn, and you wail. Ito po ang isang bagay na sinasabi sa atin ni James at inuutos niya sa atin. Hindi dapat ipag-rejoice, ipagbunyi ang kasalanan ang nagawa nating mali. Mga bagay na ginawa natin laban sa Diyos. Okay. Marami kasi sa atin, lalo na nung bago tayo ma-born again, pagka pagdating natin ng Monday sa trabaho, pinapag-usapan natin ang mga nagawa nating kalokohan during the week.
during the weekend, yung mga pinuntahan nating masasamang bisyo, yung mga bagay na pinagmamalaki pa natin, mga mahahalay na lugar, mahahalay na bagay na pinanood, ginawa, um, o na-experience natin. Sabi ni James, hindi dapat gano'n. Ang kasalanan ay dapat you grieve over those sins. Ngayon, kung talaga may relationship tayo sa Panginoon, ito yun sa bagay na magdudulot sa atin. We become sensitive to sin. Hindi natin, we do not take sin lightly. Kung nadaplis tayo, nadapa tayo, nagkamali tayo, nagkasala tayo. We should change our laughter to mourning and our joy to gloom. Okay? Sin can never be be a source of joy. Sin can never cause us or a factor for us to rejoice. Okay? Again, this is one thing po na maging more sensitive tayo sa kasalanan, and the more we realize, it will uh, uh, cause us to mourn over those things. Okay? Kaya ang maganda sa mga Kristiyano ay nagiging sensitive sila sa kasalanan, ang munti, kasalanan, maliit na kasalanan. They can never be at peace unless they confess the sins and ask God's grace and forgiveness. Okay? And then finally, the last verse na sa ating pong main verse tonight is, humble yourselves before the Lord and He will lift us up. So makita natin, iba po yung humble sa submission. Kasi yung verse 7, ang sabi, submit yourselves to God. Verse 10 naman po, humble yourselves before the Lord. Humble yourselves before the Lord is yung nare-recognize mo ang iyong kakulangan sa kanyang presensya. Alam mo na ikaw ay isang makasalanan, na siya ay isang Diyos na punong-puno ng holiness. So you set yourself before God by saying, Lord, I submit myself to you and I humble myself to you. I admit, Lord, that without you, I am nothing. Kaya magkaiba po yung submission and being humble before the Lord. Sa mundong ito po, kung mapapansin nyo, napansin na ano nga natin, if you humble yourselves to someone or if you submit yourself to someone, you can be subject to abuse and manipulation. Yun po ang kaibahan nun. To the world, to men, kung sinabi mong, ikaw na ang bahala sa akin. Lahat ng gusto mong gawin ko ay gagawin ko. Ikaw na ang magsabi kung ano, paano, lahat-lahat ng aking kilos. And that can happen. But the end result will be manipulation, abuse. It will only cause you heartache, pain, and sorrow. Unlike to God, unlike kung magsasubmit tayo and we humble ourselves before God, it is always for our good. God wants us to submit to Him. God wants us to humble ourselves to Him. In that way, He can take care of every area ng buhay natin. Ang mangyayari po ay He will lift you up. He will lift you up in such a way na paparamdam ng Diyos ang paggalaw niya. Magandang example po ng He will lift you up or ang itong verse 10 na ito ay doon sa Psalm 10. Ang sabi doon,
Lord, you hear the desire of the humble. Ayan. Kaya tayo pinapag-humble. Pinapakinggan ng Diyos ang ating mga kagustuhan or prayers. You encourage them and you listen to their cry. How wonderful this verse. Psalm 10, verse 17. We can just memorize this. There is, God rewards those who are humble. He will encourage us and He will listen to their cry. Yun po ang ibig sabihin na He will lift us up. He will hear the desires of our hearts. God will encourage us. And He will listen to our cry or our prayers. So 4 verses po tonight na sinasabing ang mga bagay na ito. So let's read these verses together or in whole. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wait. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Let's have some interaction. How many of you can find 10 commands from these 3 verses? 10 commands from these 4 verses pala to. Okay, I'll let you read this for a few minutes. Find 10 commands na ating pong dapat gawin. Meron na nakakita sa 10 commands na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay, let's do it together. Number 1, submit. Ano po susunod? Resist. Third, come. Wash. Purify. Wash your hands. Purify your hearts. Grieve. Mourn. Wail. Humble. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano pa yung ang pang-isa? Meron nakakita? Change po. Change. Ayun, tama kayo. Yan, 10 ang pinapagawa sa atin ng Panginoon dito po sa 4 verses na ito. Submit yourselves to God. Resist the devil.
Come near to God. Wash your hands. Purify your hearts. Grieve, mourn, and wail over your sins. Change your laughter into mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord. How beautiful these 4 verses na ibinibigay sa atin bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Kasama ang paglapit sa Diyos, ang how do we manage temptations, how to stay pure, how to deal with our sins, and how to maintain a humble attitude God, towards God. Okay, out of these 4 verses po, meron tayong makikitang 6 steps to follow after repentance. O nung after ma-born again tayo, nung nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan, meron tayong 6 na bagay na dapat um, na dapat gawin, or we should continue this as long as we wait here on earth for the glorious return of our Lord Jesus Christ. So 6 steps that a Christian or a believer must follow. And that is to submit to God, resist the devil, come near to God, cleanse your hands and purify your hearts, be sorrowful over your sins, humble yourself before God. Kung i-maintain po natin ang 6 na bagay nito, according to James 4, verses 7 to 10, then we will have the glorious presence of God in our lives. We will be victorious over sins and temptation. We will maintain purity in our hearts, inside and out, and we will become very, very sensitive sa kasalanan. And we will live a humble life. Yung number 5 po ay napaka-importante kasi ang malaking problema ng Christianity sa buong mundo or maging sa mga churches na ay bihira na po ang they are mourning over their sins. They can celebrate victory over sins, but mourning over sins ay bihirang-bihira na makita natin, ramdaman natin. Isa po yan na bagay na ipaniliwanag sa atin, pinaalalahanan tayo ni James, dapat ting maalala natin ang nakaraan natin ay hindi ay magdulot ng hapdi sa atin. Bakit po kailangan tayo maging sorrowful sa ating kasalanan? Meron po kayong maiisip na dahilan? Yung number 5, be sorrowful over your sins. Anong makikita niyong benefit sa inyo kung kayo po ay nagdadalamhati, kayo po ay talagang nalulungkot, naghihinagpis sa mga nakaraang kasalanang ginawa niyo? Anyone po? Ano sa palagay niyo ang magiging tulong nito sa atin? Maganda yung comment nun. Afraid of doing it again. Tama ngayon. Kasi nga, kung naalala natin ang ating mga nagawang kasalanan noon at saka talagang inanalyze mo at nakita mo na
umaring hindi mo pa nakita ang destruction, ang hurt, ang pain, ang sorrow, ang mga families na nasira, relationship, ministry, yung ah, mga naging bad example natin sa mga anak, sa ating pong families, sa ating pong mga kapatid, talagang ikaw ay magiging sorrowful. Whenever I reflect on the past sins in my life, tapos na-realize ko na yung mga bagay na naging halungkot-lungkot ang naging resulta, and if not for the grace of God, I will be overwhelmed, or I would consider myself as a failure, as a hopeless man. Diba? Kasi it will help you not to do it again. Tulungan tayo kung magre-reflect tayo sa mga nagawa nating kasalanan, tutulungan tayo noon na para hindi na natin ulitin. And one way to be sorrowful over your sins is when you reflect on the cross, kung paano nagdusa ang ating Panginoon sa Kalbaryo, sa krus, dahil sa ating kasalanan. It will cause you and me to be sorrowful over our sin. And to answer po the other question we have, bakit anuman importansya na i-resist natin ang kaaway? Meron po kayo nakikitang resulta o kadahilanan bakit tayo kailangan mag-resist sa mga gawain, sa mga impluwensya ng kaaway, ng demonyo, ni Satanas? Ito po, resist the devil. Bakit in-emphasize ni James? Bakit niya idinagdag yun? Why not just submit yourselves to God? Why not just wash your hands? Why not just mourn over your sins? Or why not just humble yourselves before the Lord? Pero isiningit, dinagdag, in-emphasize ni James the importance of resisting the devil. Kasi nga po, kung hindi natin re-resist ang devil, magiging mahirap sa atin ang lumapit sa Diyos. O magiging mahirap, papahirapan niya tayo, ahadlangan niya tayo, na para tayo ay maging makinis at puro ang ating puso para sa Diyos. Mahihirapan tayong maging humble before the Lord. Kaya importante po talaga na as we submit ourselves to God, ang susunod po ay to resist the devil. Ito. Okay, let's understand this. The importance of resisting the devil, according to James 4:7. We need to resist the devil because he would stop you from coming near to God. He would stop you from stop sinning. Pipigilan ka niya na huminto ka na sa kasalanan. Ang gusto niya ay magpatuloy ka sa kasalanan. He would stop you from purifying your heart. He would stop you from being sorrowful over your sins, and he would stop you
from humbling yourself before God. Yan po ang importansya. Kailangan talagang resist the devil. Now, I just want to make this clear po. You do not have the authority to rebuke and bind Satan or the devil. We do not have such authority. Kahit mag-binding and mag-rebuking and binding ka, it will not happen. Dahil babalik at babalik siya. And hindi mo siya talaga pwedeng italian or ikadena. Ang inuutos po sa atin is resist the devil. Resist the devil. And that is your authority. And that is the command from above. Okay? And God is the only one who can bind Satan. So marami po kayong nakidinig at marami kayong napapanood binding and rebuking Satan, binding and rebuking the devil. We have no such authority. Ang inutos sa atin ay i-resist ang demonyo. I-resist ang kanyang gawain. I-resist ang kanyang impluensya sa ating buhay. I hope we're not gonna hindi natin i-apply sa ating buhay, sa ating pong prayers, ang isang bagay na hindi naman natin kailangang gawin at wala tayong authority to do that. James is very specific and very clear. Christians, you and me, are to resist the devil. God will one day bind him in hell. Okay, and then after that, he would release him, and then he would bind him, and to be thrown into the lake of fire forever and ever. But at the moment po, isipin niyo po, God allows or is allowing the devil to roam around us. Kaya ang sabi doon sa James, di ba? He prowls around. Lumilibot siya at umaali-aligid sa atin. So if God is letting him be loose or be free to roam around us, who are we to bind him, rebuke him? We have no authority to do so. Dahil kahit anong binding and rebuking prayers ang gawin mo, he will remain free until God binds him or puts him in chain. Okay? So yun po ang gusto ko lang linawin sa atin. Isa pong magandang matandaan natin sa ngayong gabing ito. And finally po, 3 victorious results of submission to God. Again, this is from James 4:7-10. The result of your submission to God are the devil will flee from you because you would resist him. And that is after your submission to God. Your submission to God will cause or help you resist the devil and he will flee from you. Another result of submission to God, God will come near you. And finally, submission to God will cause or result in God lifting you up. Pakikinggan ng Panginoon ang ating prayers, ang ating mga desires. He will be in our side. He will encourage us. He will strengthen us. And He will give us victorious living. And I will end on that note po sa ating pag-aaral ngayong gabi.
And I hope everyone is clear about the need for submitting ourselves to God, resisting the devil, and humbling ourselves before God. So anyone who has a question, or anyone who has something to add, then again, it's just an expression of silence. And for me po, silence means everything is clear. Everything is well perceived ng lahat. Let's continue resisting the devil. Yan po ang ating tandaan at maging malinaw sa atin. Resist him, resist him, resist him. Resist him. It may mean having a dialogue, a short dialogue with the devil. And that is to resist him, to renounce him, to rebuke him, to not rebuke him, to command him to get out of our life, get out of our ministry, get out of our family, and do not participate anymore in the works and the schemes of the enemy. Okay? Thank you for listening tonight. Kung wala na po kayong i-add, Mayroon lang po akong sige Judith. i-add. Mayroon po akong natutunan po. Sige Judith. Kunti lang po, mahirapan talaga po ako sa Tagalog. Kasi yun dito po sa topic na to talaga ang galing, ang ganda po ng topic po. Kasi dito po makikita mo yung nandyan po sa sa verse 10 po sa Santiago po sa James. Verse 10 po yung humble yourself before the Lord and we will lift up. At saka yung submit to the Lord po. Ito po yung pag-respect mo sa Panginoon, kung yung talagang ang umpisa po talaga sa pagsunod sa Panginoon yung pagpakumbaba po sa sarili. Yung pagpakumbaba sa sarili po, hirap yun gawin po sa isang Christianity ba? Sa isang Christian person ba, pastor, sa isang Kristohanon po. Mahirap yung gumawa ng pagpakumbaba sa sarili, labi na sa puso, yung to humble yourself ba. Kasi kung mayroon talaga tayong humble yourself to the Lord, is yun talaga po ang pagsunod mo sa Panginoon. At saka yung yung pagpakumbaba po, yun po ang po na makasubmit ka to the Lord. Number 1 kasi yun talaga sa sarili natin po, pastor, yung pag-submit mo talaga sa sarili ngadto sa Panginoon eh. Kasi kung yung pag-resist sa devil, kung may takot ka, so doon pumapasok yung pag-humble yourself, yung pagpakumbaba ba. Number 1 talaga kasi ang pagkumbaba is to submit to the Lord. Paano ka mag-submit to the Lord? Like submit to the authority, like submit to the church, submit to the pastor. Ano ba? So paano mo nagagawin ang pag-submit to the Lord, yung sa sarili mo, hindi ka nagpakumbaba sa sarili mo doon sa harapan ng Panginoon. So kung hindi yung puso mo na wala talagang pagpakumbaba, so hindi ka maka-submit to the Lord. Yun ang ko, pastor. So yung sa akin yung number 1 ng submit to the Lord, at saka doon sa verse 10. Sa verse 10 kasi yun talaga ang nakaka-encourage sa akin ngayon, nga kailangan talaga yan sa sarili natin. Tsaka kailangan natin na tayo yung nahiusa, ano ba yung nahiusa, pastor? Sa Bisaya, manundiyan ba si Sister Fern? Yung nahiusa ka na ba kang Kristo ba? Ano ba yun sa United with Christ. Ha? Ano yun? United. Isa. United po. Oo, yung na ka na sa Panginoon ba? United, yung na unity ka na doon sa Panginoon, na
ang Lord at saka ikaw nausa na ba, na isa ka na. So yung paggawa sa ni Lord na naisa ka na, yun talaga ang pinaka-importante, yun nandiyan yung puso mo pag is submit to yourself and commit to the Lord and humble to yourself. So kung ikaw na naka-united na ka kay Lord, naka-unity kay Lord, so magagawa mo yan kasi nandyan na yung spirit sa iyo, nandyan na spirit sa atin. So yun ang talaga na encourage ako ngayon sa sa topic na to. Marami akong matutunan, marami din akong maituturo ito ng mga topic, pastor. Kasi mahirapan talaga ako sa Tagalog, hirap din ako sa Bisaya. Magagawa ko to, pastor. Magagawa ko to, magagamit ko to dito sa sa Bible study ko, itong topic na to, maganda tong topic na to kasi nandito yung pag-submit. Parang din to pag-submit mo doon sa authority doon sa church, na nandiyan ka sa church. Kung nandiyan ka sa church, is kasi ang church is, yun parang ikaw yun So, kung nandoon ka sa church, is yung Lord, yung pag-submit mo at saka yung nag-humble yourself and to submit, yun ang mo, respeto mo doon sa Panginoon na kailangan kung nandiyan ka sa Panginoon is talagang may may submit to the Lord ka at saka humble yourself. Yun ang importante sa isang Christian, labi na kung nandyan ka na sa church. Number 1 talaga yun, humble yourself to the pastor, church, pastor, elders, leaders. Ganun ba? Kasi ko yun dito sa amin sa church namin. Ganda to, i-share ko to, pastor, yung mga topic, mabibisaya ko man to dito. Maganda, hirap ako sa pastor para lang maintindihan niyo yung mga ibig kong sabihin. Basta yung number 1, submit to the Lord and humble yourself to the Lord. Yun talaga ang nakapapukaw sa akin, nakapa-encourage sa akin ngayon yung topic na to. Hindi ko lang ma-express, pastor, hindi ko lang masabi, pero dito kung sa ibisaya ko to, pastor, ma-share ko to dito sa Bible study ko, din sa mga kasamahan ko sa evangelistic, pag mag-share ako ng ito, ag-aralan ko to, pastor, kasi ang ganda ng topic na to, pastor. Hindi ko lang talaga masabi-sabi kasi mahirapan ako mag-English, masarapan ako mag-Tagalog. Ang ganda ng topic ni pastor. Nakakaiyak talaga. Well, na-express mo namang maigi, Judith. Na-express mo maigi ngayon. Pastor, wake up sa atin, hindi lang sa atin, sa lahat ng Christian. Wake up ito. Reminder ito sa lahat ng Christian, itong topic na to. Yan lang po, masasabi ko po. Thank you po talaga sa topic na to. Thanks, Judith. Thank Thanks for Hindi ko that. lang Na-express mong maigi, naintindihan ng lahat yung ibig mong sabihin. So, totoo naman yung hinighlight ni Judith. Ang submission and being humble ay hindi talaga pwede maghiwalay. Yes po. You cannot submit yourselves to God without humility. And you cannot Yes. be humble before God without you submitting yourself unto Him. Oh. Yon. Pareho po itong hindi kailangan gawin natin ng pusa. Hindi pwede nating, although this is a command from the Lord, it's up to us. Yes. I-submit natin ang ating sarili at we humble ourselves before the Lord on our own. Kailangan gawin natin ito at talagang nagmumula sa ating kaibuturan. Okay, anyone else would like to add? Okay, thank you. Thank you po sa inyong lahat. Or anyone who would like to share a past experience or a praise report about our topic tonight? Okay. Pastor, meron pa akong praise report. Kunti lang po. Sige. Kasi galing po ako ng Mindanao. Is 15 days kami doon. Ng April 24, kagabi lang kami dumating for the grace of God, for God's victory. Talagang ang ganda ng mga pinagawa sa amin ni Lord doon. Kasi maraming nagagawa. Maraming pinapagawa sa amin ni Lord doon. Kasi mayroon din kaming gi-encourage doon na mayroon problem ang church.
mayroon din problem sa pastor at saka sa pastor's wife, pero hindi ko lang iano po, basta marami pong nagagawa namin doon. So talagang, yun nga po, talagang nabiruan talaga yung humble yourself. Kung wala talaga tayong humble, wala talaga, walang mangyayari sa sarili natin as Christianity. Kung wala talaga tayong pagpakumbaba sa sarili natin, sa puso natin, ngadto sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo patuloy ba? Ano ba yung makapatuloy, Pastor? Yung Continue. mugo? Kung wala tayong humble sa ating sa sarili natin, sa puso natin. I-fresh report ko lang, Pastor, ang ganda ng ginawa sa amin doon for 15 days. Then, mayroon din kapatiran natin na tumulong sa akin ngayon kasi may feeding akong kaming feeding, Pastor, sa mga bata at saka sa mga mama. Kasi ito yung result, Pastor, ng before kami pumunta sa Mindanao, nag-evangelize kami house to house sa Konsolasyon dito sa Cebu. Tapos yung nashiran ko na isang pamilya talaga, Pastor, magkakalapit sila ng bahay. Nagpag-evangelize ko, yung nag-share ako doon, talagang nag-open ako sa kanila kung willing ba talaga sila kasi mga pamilya sila, dikit-dikit ang bahay. Ino-open ko sa kanila kung pwede ba ako makahandle ng Bible study sa kanila, mag-share ako ng gospel. Tapos inopir ko sa kanila nga kung pwede para ano ko yung mga bata, ano tayo ng children's ministry doon, mag-feeding ako kasi yun man ang ginagawa ko, Pastor, pag mag-evangelize ako, susunod ko rin yung feeding para maano yung mga bata, maipon yung mga bata, so magpiding doon. At saka ang mga mama, sinabihan ko yung isang mama na kung okay lang sa'yo, mag-ano ka ng mga 10 o 15 na mama para maano natin, magpa-snack tayo, magpakain tayo para makaano tayo ng share the gospel. Kasi nag-house to house mong kami noon. Tapos sabi ko, Pastor, after ko punta doon sa Mindanao, balikan ko sila. Yung nag-evangelize kami, Pastor ba? Kaya yung chat ko siya kanina, sabi niya, excited sila, Pastor. One day lang yung ginawa, Pastor, ni Lord sa akin, sa amin. Ako, yung talaga bang, inano ko talaga sa sarili ko ba nga, sayang kung hindi to yung mga tao na to, hindi balikan. Yung i-follow up. Yep. Kasi kung mag-share lang tayo ng salita ng Diyos, tapos walang follow up, useless ang ginagawa mo. Ang pinapagawa mo sa Lord kung hindi mo yun follow upin. So yun lang ang first report ko, Pastor. Magpasalamat ako sa kapatiran na mayroong ginamit na nagbigay sa akin ng financial support para sa feeding ngayong end of month. Doon, dito sa Konsolasyon, buong pamilya yun, Pastor, magkakapatid sila, mag-ina sila, buong pamilya yun sila, Pastor, ilang bahay yun doon. Doon ako mag-feeding ako doon, end of month. So yun lang po, ipasama ko sa dasal po dyan sa inyo na Of course. isa rin kayo ginamit nila. Sa isang kapatiran dyan nga nag-support sa akin ngayon sa feeding na kaming. That's good. Salamat ako kung sino man yun siya. Pasalamat ako sa Panginoon. God, more blessing for financial support. That's good. Good to know. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Si Church. Yeah. Thank you for sharing that, Judith. Pagpalain ka sa iyong ministry. And yes, totoo yun, tama yun, kailangan ng follow-up. Kailangan ma-follow up after you share the gospel. Kailangan i-follow up talaga yung sila at turuan pa ng mga bagay na para maging responsive talaga sila doon sa kanilang pamumuhay at bilang pagtugon sa Ebanghelyo. Thank you, Judith. Okay, let's close in prayer. Sino magko-close in prayer? Wala si Lynn. It's okay. I'll close in prayer. Lord, we thank you for tonight, for revealing to everyone present sa Bible study na to that we should submit ourselves to you. But after that, Lord, we should now deal with the sins in our life. And the best way to do that first is to resist the devil. Help us, Lord. Teach us, Lord, to cleanse our hands and to purify our hearts.
and to humble ourselves before you. There is nothing more beautiful in your sight than your children imputed with the righteousness of Jesus Christ, living humble lives. Thank you, Lord, that through you, we can be victorious over sin. We can be victorious over the works and the wiles of the enemy. Talagang magiging matatag kami, Lord, habang hinihintay ka namin. Matatag kami laban sa tukso, sa kasalanan, magiging malinis sa harapan mo. Yan ang magandang katuruan ni James na ibinahagi ngayong gabi. So pagpalain mo, Lord, ang lahat ng puso na nakinig ngayon. May these teachings and lessons be retained by us for the coming days. We bless you and we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So let's have our benediction. Let's read this together. Bago tayo mag-iwahiwalay. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forever. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. God bless you tonight. Everyone, thank you. And again, hoping we can have a group photo, so if we can turn on our cameras. Thank you, Pastor Abraham, for joining us again. Sino pwedeng mag-group photo? Love? Okay, ready na kami. Si Raida pala. O, sige. Sige, okay lang po. Okay lang po. Okay. 1, 2, 3, smile. Again, 1, 2, 3, smile. Okay. Thanks, Raida. Thanks, everyone. Welcome po, sir. Thank you po. Good night. Good night, everyone. Kaling po. Thank you, Pastor. Thank you. Strong in the Lord. Sa